Umaabot sa 41 hanggang 51 degrees ang naitatalang heat index sa maraming lugar sa bansa, lalo na sa Northern Luzon. Kaya naman kanya-kanyang diskarte ang mga naghahanap buhay ng nakabilad sa araw para makaiwas sa disgrasya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Para sa pandesal vendor na si Jemar na araw-araw nasa tabing kalsada para maghanap buhay, matindi talaga ang tama ng init sa balat. Bukod kasi sa minamaneho niyang motor at pandesal, madalas ay tiyagaan na lang dahil hindi na niya kinakaya ang sobrang init. Umaga lang po ako nagbibinta, hindi na ako nagbibinta sa tanghali kaya hapon. Pag nakabilad ka buong araw, mahirapan ka kasi sobrang init talaga, hindi mo makaya. Ang karpintero naman na si Alexander, dahil nagtatrabaho sa initan, pinipilit labanan ang matinding init ng panahon. Minsan po, pahinto-hinto, sobrang init, hindi kaya ng katawan. Minsan umiinom na kami ng mga malamig na tubig para po makaganda ng katawan namin. Nakapagtala ang Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section ng 42 hanggang 51 degrees Celsius na heat indices sa Regions 1 at 2, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, ilang bahagi ng Cagayan, maging sa Visayas at Mindanao. Ayon pa sa Pag-asa, ang mga heat index na ito ay pinakamadalas na naitatala sa coastal areas. Bukod pa rito, naitala rin ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section ang pinakamataas na daytime temperature sa Isabela na umaabot sa 40.40 degrees Celsius noong May 11. Bunsod ng matinding heat index, inaasahang mag-i-issue ang Pag-asa ng El Nino Advisory pagdating ng Hunyo. Dahil nasa 70% na ang probability ng pagkakaroon ng El Nino o tagtuyot mula Hunyo hanggang Agosto. Pero bago ang El Nino, maaari ring makaranas muna ng matitinding pag-ulan sa pagsapit ng panahon ng southwest monsoon o habagat. Kaya naman pinaaalalahanan ng publiko na magtipid na muna ng tubig at maging maalam sa official advisories na inilalabas ng Pag-asa. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.